Nana, nga palakwon ta ka, mulakaw ka, nagtinirabi sa Ginoong Kristo sa una. Ayun, awa mo, tindog. Awa mo. Sinso ingon di kalakaw? Nahalap man ko. Halap, lagay nga naman yung kamay nga di kalakaw. Unyag di ko na palakwon ron. About sa lana, kini manggong lana dol mo nang moingon sila presyo. Okay. Sa ingon ana tag 1,000 daw ang lana. About manggod diri walay lubi diri adol. Nawagan ako kining mga pasyente diri kay gikan naman ninyo. Dili ko mo gamit og unta ayuhan ninyo ni. Kining dili kalakaw palakwan ninyo. Kay dili gikawan man ko ninyo sa pagiling o pagampo og tao. Kini tanan palakwan ninyo. Ang walay kwarta kutob sa mga medicine nga wala sa inyo sa sulod mga idol. Hangyo lang ko ninyo kay kini tawana pobre gid ni diri. Bisan piso wala ni. Kung mahimo og walay resita sa sulod na ang resita sa gawas palitin ninyo. Among giistoryahan uban sa mga mayors og sakop sa DILG, LGU og doctors. Mao gyud ang ilang istorya nga karon lang gid daw ko taman dol. Kaganihan dire. Ganihan gid. De gipatawag ko dol. Okay. So gipatawag ko didto nga mo na ana dire karon lang gid daw ang adlaw ko taman. So dili na ko kaya dol sa kadaghan sa nangabot almost 35 to 40,000 ka mga tao ang nangabot karon. So ang gisakop sa parking nga area dili lang kini nga barangay kun dili 5 na ka barangay ang gisakupan sa parking sa mga tao sa nagkalahi nga mga lugar nga gikag Manila. Sakop sa Pilipinas do la sila diri tanan. So dili magid nako makaya ni og tambal. Ang ilaha manggod nga namasin sila dol nga maayo sila diri Okay. Hangyo lang nako sa DOH mga idol nga unta tagaan ko ninyo chance kay ako paghiling ramang yod ang pagtabang. Okay. Kilala siya na tinatawag nilang Batang Heller diyan sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Pinipilahan dahil sinabi ng mga tao na may mga hindi nakalakad na napalakad niya. Siya ay si Novem Villalobos, no? At isang vlogger at may mga anting-anting sa kanyang dala, no? Mga malalaking sing-sing, anting-anting, grabe, tad-tad ng anting-anting. At dinayo talaga siya hanggang umabot sa 5 barangay ang mga nagparking. So, pinatawag siya sa local government unit at kasama yung mga doctors at yung barangay kapitan kaugnay sa kaniyang pagpanggamot. Pinatigil siya. So, may mga taong nagpunta doon galing sa malayo na umiyak talaga. At naging viral pa yung isang pari sa diocese ng Pagadian. Kaibigan natin yon. Pumunta dahil nahirapan sa paglakad, nagpagamot. Kaya ang kasama niyang pari may reaksyon din kaugnay diyan. At ano po ba talaga ang panindigan at turo ng simbahang Katoliko kaugnay sa mga albularyo katulad sa panggamot nitong kilalang
batang healer na si Novem Villalos sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Ito ang reaksyon ng pari ng Diocese sa Pagadian, reaksyon din sa mga kaparian, Father Darwin, at iba pa mga kaparian sa Philippine Association of Catholic Exorcists at sa Obispo, kaugnay dito. Pader, unsa imong reaksyon sa imong kaubang pari nga nag-viral, nga nagpatambal og albularyo? Sa tinuod lang, wala ko nakauyon sa iyang gihimo. Pero wala nagpasabot, nga wala ko kasabot, nga nung iya tong gihimo. Abi ninyo, adunay panahon sa itong kinabuhi nga desperado na kaayo ta. O solusyon sa itong mga problema, sa itong mga sakit, atong mga gipambati. Nga usahay, ana atay mga desisyon sa itong kinabuhi na sukwahi sa itong pagtuog prinsipyo. O wala kini nagpasabot nga wala na tay pagtuo. Ang yawa, muhimo siya pseudo sacramentals. Nang sila na mag-bless ilang tubig, nya pare di sila. Sila na mag-bless sa oil, nya pare di sila. Gabatay ka, brother, usurpation of power and authority. Mao na kalaki siya wa. Manang kinato gihimo, brother Kenneth, wa ko'y kasuko. Gugma noon ang ni anako sa mga albularyo. Ato silang i-lead sa sacrament because Jesus is the real healer. CCC 21:17 on magic and sorcery. At one service and have a supernatural power over others. Even if this were for the sake of restoring their health. Klaro kayo, Brother Kenneth, no? Are gravely ang gigamit sa simbahan, are gravely. So katong ni linya dito, Brother Kenneth, are gravely contrary to the virtue of religion. At Father, ang nangyayari po karamihan, yung mga pinagsususpetsa na nakulam o binarang, dinadala nila sa mga albularyo. No? Ano ho ba yung, tama ho ba yung pamamaraan na yun? Hindi, pag ikaw isang Katoliko, mali yan because instead na pupunta kay Kristo, for example, in the New Testament, pupunta kay Simon Magus o kay Elimas the Magician, no? And walang tumatak, halimbawa, nung panahon ni Jesus, walang tumatakbo sa mga magicians. Tumatakbo sila kay Jesus. Because only God can expel. Kaya kapag pupunta ka sa albularyo, they don't use the name of Jesus at hindi silang papalayas. Yung ginagawa lamang nila is tinatabunan lamang ang spirito na umaatake sa tao. They subjugate that spirit. Kaya parang nawawala temporarily yung mga atake. Pero pansamantala lamang yan. Later on, magkakasakit uli yan after a few months at mas malala. Mas matindi. O, mas matindi at hindi lamang yan. Pwedeng mag-iba ng anyo. Later on, sira-sira na ang kanyang pamilya. Okay? Nagkakaaway-away na sila. Hindi napapansin ng tao na ito'y galing sa pagpunta sa mga occult practitioners. Pagkatapos ng encounter with a psychic healer, lalo pong na-enhance ang psychic abilities ng pasyente. Halimbawa, isang pasyente ang nagpunta sa amin dahil nagsimula siyang makakita ng mga anino sa kanyang silid pagkatapos niyang dumalo sa burol ng isang kamag-anak. Siya pala kasi ay hinihil ng sarili niyang ina na psychic healer for some ailments na he has been complaining about. Pagsasagawa ng faith healing, may ritual siya. Epekto pala yun para sa akin. Kung ikaw na nag-o-observe ay open ka sa mga ganon. Like for example, nung bata ka hanggang ngayon, palagi nang may batakdungan ka, palagi kang niluluyahan, ano ho. In other words, mahina po yung depensa natin, yung pananampalataya natin. We are weakened by those so that when we are present in such healing sessions, then we might, sinasabi lang po natin, we might be affected. Yung sinasabi niyo pong contaminated at yung saka yung being affected, ibig sabihin nun, yung tumutulong na fallen angels doon sa psychic healers o yung sa magtatawas ay talagang kumakapit rin sa mayroong may sakit na ginagamot. Yes, totoo yan, Father Joey. Kumakapit doon sa ginagamot. So natatransfer yung spirit na tumutulong sa kanya. Ano mangyayari doon sa kanya? Kasi sasabihin natin, sabi nila wala namang mawawala eh. Tapos ngayon, gumaling nga sila eh. Yeah. May tatlong senaryo tayo dito, Father Joey. Number one is this. Gagaling nga siya, but it is only temporary. Yon. Si Bishop Marvin Masida sa Philippine Association of Catholic Exorcists, yung pagpunta sa albularyo, gagaling nga, pero temporary. Mag-ingat daw sa side effect. Ano ba yung side effect?
At kung maalala niyo kagabi, may pumasok sa punto por punto, anak siya ng albularyo. So, pinaprocess siya sa kasalukuyan sa Office of Exorcism sa Diocese of Butuan. Dahil nasa level na siya na mag-astral projection. Ito ang epekto sa mga albularyo, lalo na sa okultismo. Tulad sa mga anting-anting at iba pa. Pansinin ninyo, etong guro, ito siya at naka-experience siya ng incubus. Ano ba yung incubus? Habang natutulog, may panaginip na nakipagtalik sa kanya. Hanggang na-process siya talaga sa Office of Exorcism sa Diocese of Butuan kay Father Michael, kasalukuyan pa. At nag-astral projection siya. Ang kaniyang mga magulang ay, magulang ba yun? Ina, manggagamot. Ito. Hello po, good evening po. Good evening po sa iyo, Hello, Father good Darwin. evening, Jerez. Natatanan mo ba ako last year? Yung Spirit of Incubus. Opo, Saan Father, ka? dito po ako nag-advise sa iyo. Taga Bunawan, Agusan del Sur ako. Pumunta na po ako kay Father Michael. That's good. Siguro next week, babalik ako sa kanya. Every month po ako nagpapadeliverance si Father. That's good. May improvement naman po, Father, pero paminsan-minsan, may mamanaginip pa naman ako. Tapos, yung ability ko, Father, noon is third eye lang. May Third eye. astral, ang tawag na yung isa, yung astral, Project, astral travel? Magto-travel ka. pero minsanan na lang, basta lagi kami nag-deliverance. Tapos, ang tanong ko lang po, Father, ba, is kanang tawag nito, may time kasi nagde-deliverance kami, naubusan ako ng holy water. Proventos. Ang inanam ko is yung lang olive oil. Pagkatapos kong uminom, para bang yung dito ko parang pait, tapos parang kang nasusuka, na hindi mo malaman yung yung feeling ganun. Pero pagkatapos ng pag-pray namin, isusuka ko talaga siya, pero puro lang laway, tsaka basta hindi maintindihan. Kasi wala na ho akong holy water. Ano So, po ba anong yung tanong Father? mo? Unang-una, may reaction ka pa dahil nandyan pa eh. And then, Yan pa po talaga, Father. ipa-focus ni Father Michael yung soul closing the 30 chakra points mo. Makatulong po Solim closing. sa 30 chakra points, yung entry points. Solim. Yung chakra points, 30 chakra points. Kasi nga sabi ni Father, ano pa bang kulang sa'yo? Bakit wala pa daw, hindi pa daw ako? Medyo may improvement naman po, Father. Kasi nung po yung Father, yung naranasan ko po yung April at May, Father, worse na po talaga yun kasi yung spirito ko lumalabas sa katawan ko. Pero kita ko lahat, mga anak ko, nasa paligid ko, ang anong kinakausap nila. Pero pag itry kong bumalik sa katawan ko, hindi ako makabalik. Umiiyak na. Pag pray ako ng pray, Angel of God, Our Father, Magimaya ka Maria, mga 3 beses, 4 na beses, bago ako makabalik sa katawan ko. Ayun sabi ni Father Michael, may astral travel na daw akong psychic abilities. Kasi nga, yung lolo ko, 2 lola ko, may mga tawag nito, Father, manambal. Albularyo. Ritual na po yun. Albularyo. Oo po. So, Ano po ba, Father? sabihin mo ni Father na i-focus yung closing the chakra points, yung 30 chakra points. Closing the chakra points in 30 chakra points. Okay po. Closing the 30 chakra points. Closing. Mabisa po yun. Yun talaga yung pinaulit-ulit ko. Dahil kapag sensitive ka sa mga spirits sa paligid mo, yung open ang psychic, sensitive sila eh. And then, mag-reinforce yung mga spirits na sa paligid. Dahil open ay mag-absorb. So, ang paraan ko dito, ipaulit-ulit ko yung closing the 30 chakra points. And then, dahan-dahan, malaki yung improvement sa mga pasyente. Kasi nga yung Father,
tawag nito, na-feel ko talaga pag Taga mag-react saan ka ako. ngayon? Taga Bunawan, Negros, San de Lazaro pa ako, Father. Hmm. Di ba sabi mo, Father, nakikinig ako noon may bago kang nalalaman na yung pag-oppression or tawag nito, Process of disappropriation? yun ba yung may sanib na, may mga parts sila na medyo, yung bang sabi mo, lagyan mo ng nagkikiliti yung may sama ilok. Ang sa akin din, Father, pag nagre-react ako, nafe-feel ko yung likod ko nag-iinit. Dun sa likod mo, posible Oo. nag-localize yung spirit. At yun, Dun palagyan talaga. nyo ng cross while closing the chakra points. Okay po. Tapos, All is okay well, lang po ba kapatid. yun? Okay Ano ang? po? Anong okay? Pag nagre-react po ako, Father, tawag nito, nanginginig yung buong katawan ko. Tapos, isip sa manginginit yung likod ko, tawag nito, mahirap ako makapag-breathe, Tiga. maginhawa. Mm. Kaya nga, oo. Tapos, Kailan ka pa pumunta sa office? sa kay Father Michael, Dito. Nakapunta ka dito? wala, hindi pa po ako nakapunta hindi dyan, mo- Father, kasi layo akala kasi ko sa galing ka Bohol. dito. Sa Butuan Akala po ko kay, kasi ikaw yung nagsabi, Father, na may pari doon sa Butuan. Yes, na meron. si Father Michael. Nag-exercise. Doon ako pumunta kanya January hanggang until ngayon. Every month ako pumupunta sa kanya. That's good. Pero improvement naman, di tulad yung dati talaga na para patay talaga yung buong katawan ko. Tanghali, Hindi ka na nagkatrabaho. nag-volunteer po ako, Father, doon sa bukid kung saan nagmula ang lahat. Doon Volunteer ka sa teacher. bukid nag-volunteer. Kasi pero yung place namin is tawag nito, infested. So, dito mga kapatid tingnan nyo si Sister, itong karanasan niya, yung lulo niya ang albularyo. Pero hanggang ngayon, yung lula at lulo niya albularyo. Tama ba ako? Yung lula at lulo mo albularyo. And then hanggang ngayon, Lula sa tuhod ko at saka lula sa ko, talambakan, puro na po sila patay. Pero So, hindi namin ngayon, alam kasi walang iniwanan sa amin, Father. Pero may mga psychic abilities kami, may mga third eye. kayo ang kayo ang mag-suffer. So, sa mga lahat kami mga albularyo, apo. sa mga albularyo nakinig ngayon ni Sister Jures Pitugo, ito yung patunay na mag-enjoy kayo sa kapangyarihan, sa paggamot, pero yung mga apo, mga anak, mag-suffer, ma-open yung psychic Kami ability talaga. katulad ni Sister Jures. So, kailangan, sa mga nakinig ngayon, walang libre dyan. Kung mag-enjoy ka sa kapangyarihan ng demonyo, until fourth generation magdusa. Katulad ni Sister Juris ngayon. So, ano yung advice ko sa inyo? I-renounce niya samtang buhay pa kayo. Parang hindi na magdusa yung until fourth generation. Last question ko, Father. Ano po, anak siya ng lola namin na albularyo. May siya, may negosyo siya. May abyan po siya. Tawag nito, hindi po ba kami apektado doon? Kasi kapatid lang naman siya ng lola namin. Pero kadugo din namin siya. Dahil napasa yan sa mga ninuno mo. Yang nakapasok sa'yo, maging abyan din yan kapag hindi ka Kasi nakapakinig. yung lola ko pa din po, Kadir, may abyan din po yun. Kasi sabi niya sa amin, before siya namatay, may kasama ako dito, ganyan-ganyan. Kung hindi ka nakapakinig dito, maging albularyo ka rin. At yung espiritu na lahat. yes. Dahil ganun yun may lahi yun ipapasa yan. Hindi yan hindi yan maputol kapag hindi ma-renounce. Sabi ko nga sa sarili ko, nagpa-deliverance na ako, medyo nawala na yung astral travel ko, minsan bubalik, minsan mawawala, pati yung third eye ko. May bago na naman, yung bang tawag nito, Father, yung bang mapapredict mo kung ano yung mangyayari. Yes. Yan talaga. Grabe talaga yung satan. Para na si Rudy Baldwin. Grabe tayong devil. Instead, kung kailan ako medyo na-improve na, may bibigay na naman na bago. Dahil open pa yung psychic mo, kailangan
kailangan talaga na ma-close yung psychic mo. Dahil kapag hindi ma-close yung psychic, pabalik-balik at kung wala naman yung mga espiritong nakadisturb sa'yo, meron namang iba. So, kailangan talaga ma-focus yung closing the psychic ability, psychic entry points or chakra, 30 chakra points. Dito po, nandito po yan sa aklat ni Father Sabahin ko lang 30 chakra points. ni Father Kabading. Maganda po ito. Ito talaga yung mga matagal. Ito yung paulit-ulit. Feeling ko yung yan yung, rin. yan na yung librong ginagamit ni Father Biker, yung color blue. Yes, ito talaga yung gamit namin. Oh. Namin lahat. No? Pero yung At, kay Father Saki yung ginagamit ko pag deliverance. mas bubuti. Ito po yung mga chakra points. Okay, Ito po, sabihin ko yung pa, Father. 30 chakra point system. Ito po. No? So, kailangan ma-close yan. Kapag hindi yan ma-close, pabalik-balik yung mga spirit dahil absorbent yung spirit mo. So, sa karanasan ko, ito talaga, yung 30 chakra points system na i-close natin. At ito po yung nasa aklat ni Father Kabading. Maraming natutulungan ng mga pasyente natin. Katulad kanina, 2 beses natin na in-exercise, mild na yung reaction niya. No? So, paulit-ulit ko, 3 times ko i-close yung 30 chakra points. And then, while closing, sisigaw siya. Just imagine na, mag-sign of the cross lang ako sa mga chakra points. Yung entry points, mga joint, no? Sa ating parte sa katawan at marami ito, 30 to eh. 30 po ito eh. Matagal God bless, talaga. sister, ha? O yan. Example lang yan sa lula-lulo niya ay mga albularyo. At kahit nag-enjoy sila sa pagpanggamot, mga kapatid, yung kanilang mga apo ay magsasuffer talaga. Di yan alam. Kahit ma kung lumapit ka sa manggagamot, nagpagamot ka, apektado pa rin. Example nito, yung nagbigay ako ng lecture diyan sa Tagbilaran, dinadaluhan ng mga abogado, doctors, engineers, about spiritual warfare. Nagsimula kami alas 8, natapos kami alas 11 ng gabi. So wala pang kain. And then, daming mga katanungan, mga abogado kasi, mga engineers ang dumadalo. Gusto ng mga abogado na ipakita ko yung ilang video kaugnay sa deliverance prayer. Ayaw ko dahil una, di natin alam na may mga open and psychic abilities sa nag-atin. Ngayon, maghahapunan na sana kami, kasama si Father Darwin, lahat ng mga nag-atin. No? Maghahapunan na sana kami, alas 11 na ng gabi, dahil ang daming mga katanungan. Nang maghapunan na kami, may isang babae na anak ng asawa ng engineer lumapit sa akin. Sabi niya, Brother Wendell, dito ko na lang sa iyo itanong dahil mahiya akong itanong kanina. Daming mga kasama nila. Sabi niya, nagkasakit ang aking mama. Ako ang nagbantay sa ospital. And then namatay siya sa harapan ko doon sa ospital. Wala naman siyang ibinigay sa akin, inihabilin sa akin na libreto o mga para sa ipagpatuloy ang panggamot. So, ang tanong niya, dahil namatay, siya umano ang nasa harapan sa ospital, kaharap niya ang kanyang mama na manggagamot. Sabi niya, anong nangyari sa akin? Yun lang ang tanong niya. Anong nangyari sa akin? Abay, biglang nag-react na siya. Grabe. So, nagwala na siya. Kaya, kami ni Father Darwin, nagdasal kami.
So, ibig sabihin, may nagtatago sa kanya. Dahil gusto siya na malaman kung anong nangyari sa kanya. Di ba? Sabi nga nila ni Father Winston Cabading, sila ni Father Jose Francisco Siqueya, pag ang isang manggagamot ay naghihingalo na, parang may ibigay na kapangyarihan, dapat lalayo ka na. Dahil pag mamatay yon, kahit walang tatanggap, sino man ang nasa tabi niya, automatic lilipat yon. No. At dahil walang isa man ang tumanggap, 100% na-distribute sa mga anak up to 6th generation, dahil idolatry kasi yan. At malinaw sa binasa kanina sa Catechism of the Catholic Church, kahit pa may mga obispo o pare na nagsasabing, okay lang man yan. Pero sa Catechism of the Catholic Church, tingnan niyo 21:17, even if the purpose is to restore the health of someone, is gravely contrary to the virtue of religion. Alam niyo mga kapatid, ayon sa mga santo, kung kapabol o mano sa pagsisilo sa mga anghel, magsisilo sila sa atin sa dalawang nasa atin na wala sa kanila. Una, Eucharist. Pangalawa, yung suffering. Bakit? Dahil yung suffering ay napaka-epektibo yan sa buhay bilang Kristiyano. Kaya nga, kung tingnan ninyo ang Colossians chapter 1 verse 24, anong sabi ni San Pablo? Now I rejoice in my suffering for your sake. Ano daw? I rejoice my suffering. Naalala nyo ba ang prayer, mga kapatid, na Anima Christi? Di ba sa Anima Christi, may bahagi doon, suffer me not to be separated from you. Dahil dalawa lang ang pwede mangyari natin dito sa mundong ito. To suffer without Christ and to suffer with Christ. Kaya nasa prayer, suffer me not to be separated from you. Ang tanong ng karamihan, bakit po ba pinahintulutan ng Diyos na tayo'y mag-suffer? Tayo'y dadaan sa mga pagsubok. May sagot diyan si Santo Tomas de Aquinas. Pinahintulutan niyan sa 4 na rason. Una, hindi ibig sabihin na binigyan tayo ng pagsubok ng Diyos dahil gusto niyang malaman kung tayo ba ay lalagba sa pagsubok na ito, makapasa sa pagsubok na ito. God is omnipresent, omniscience, omnipotence. Alam na ng Diyos. Pero bakit kailangan tayong bigyan ng pagsubok? Parang mas makilala natin ang ating sarili if we are Iraqi soil or fertile soil. No? Yan. Parang tayo mismo ay makakilala sa ating mga sarili. No? Kaya, una, yun ang dahilan kung bakit anong sabi ni Santo Tomas de Aquinas, binigyan tayo ng pagsubok, binigyan na tayo ng kasakitan to know ourselves. Unang bahagi yan. Pangalawa ay for the atonement of our sins. Because God's justice demands atonement. Ibig sabihin, reparation of the damage. Dahil magalit ka ba, may malaking utang ka. Dahil malaking utang, okay, bigyan kita ng pambayad sa mundong ito sa pamamagitan ng kasakitan. Magalit ka ba sa ganyan? Hindi. Dahil sa pananampalatayang Katoliko, ang kasakitan ay 3 level. Una, purgative suffering. Pangalawa, ang tinatawag na unitive suffering. If i-unite natin ang ating suffering, ang purgative, yung kasakitan na dapat pagdusahan natin sa purgatorio, unang Pedro, Kapitulo 3, 18-19, ay binabayaran na natin sa mundong ito. Unitive. Kaya nga sa Anima Christi, suffer me not to be separated from you. And then,
yung tinatawag na redemptive suffering. Kaya nga, sabi sa Colossians chapter 1 verse 24, nagpapasalamat si San Pablo sa kasakitan sa kaniyang katawan. Dahil may purpose. Now, ngayon, para mawala yang ibinigay sa Diyos na napakaganda pala ang purpose. Pero marami sa atin ang ayaw tatanggap sa ganyan. Yung suffering, no? Marami. Pero napakaganda pala ang purpose. Yan. Ang ating kalaban ay nagawa ng mga albularyo. Albularyo, para lalapit tayo sa kanila. At yung mga albularyo, meron pang mga imahe, meron pang, makita nyo, batang heller, meron pang mga parang prayer na nakapatik sa kaniyang iba't ibang bahaging katawan. Pero alam naman natin, ang tato, bawal yan sa Biblia. Yeah? Ezekiel 25:17, bawal ang tato. Leviticus Kapitulo 18, versikulo 28, bawal ang tato. Ngayon, para mag-guide kayo, dahil para sa kanila, wala namang mawala kung ayo'y lalapit at magpagamot. Mali po kayo. Dahil sa Catechism of the Catholic Church 21:38, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. So, humihiwalay na pala tayo sa tunay na Diyos. Pakinggan muna natin si Bishop Marvin Masida, isang exorcist. Pagsasagawa ng faith healing, may ritual siya. Epekto pala yun para sa akin? Kung ikaw na nag-o-observe ay open ka sa mga ganon. Like for example, nung bata ka hanggang ngayon, palagi nang may batakdungan ka, palagi kang niluluyahan, ano ho. In other words, mahina po yung depensa natin, yung pananampalataya natin. We are weakened by those so that when we are present in such healing sessions, then we might, sinasabi lang po natin, we might be affected. Yung sinasabi niyo pong contaminated at yung saka yung being affected, ibig sabihin nun, yung tumutulong na fallen angels doon sa psychic healers o yung sa magtatawas ay talagang kumakapit rin sa mayroong may sakit na ginagamot. Yes, totoo yan, Father Joey. Kumakapit doon sa ginagamot. So natatransfer yung spirit na tumutulong sa kanya. Ano mangyayari doon sa kanya? Kasi sasabihin natin, sabi nila wala namang mawawala eh. Tapos ngayon, gumaling nga sila eh. Yeah. May tatlong senaryo tayo dito, Father Joey. Number one is this. Gagaling nga siya, but it is only temporary. Yan din ang sinabi ni Father Jose Francisco, kaya gagaling, but temporary. At may mga pangyayari na gagaling nga, pero ang mangyari, away-away na sa loob sa pamilya at nagkakahiwalay. So mag-iba lang ang anyo sa paglapit sa mga albularyo. Ngayon, tinatalakay natin ito mga kapatid dahil siguro narinig ninyo na may mga ilang pare o obispo sa loob mismo ng simbahan na nag-promote pa ng albularyo. Pero hindi ito sariling aral ng mga exorcist, kundi aral ito ng simbahang Katoliko. Kaya nga, meron gang albularyo, obispong nagpo-promote ng albularyo, pero nagtaka tayo sa pag-promote ng albularyo sa kanilang kumbinto may ibinibinta na aklat ni Father Sequia, na sa aklat ni Father Sequia, bawal ang paglapit ng albularyo, mangtatawas, manghihilot, nandyan. No? Kaya, hindi batay lang sa sariling unawa o sariling experience. How about kung ang albularyo, meron naman silang mga imahe ng mga santo, meron silang panalangin, nagro-rosary. Yung mga albularyong iba ay mga katekista, may lay minister pa. Anong babala ni Father Nonet Ligaspi, isang exorcist, at siya ay expert sa discernment of mystical phenomenon. Ito po ang sabi ni Father Nonet Ligaspi. Una, talakayin natin ang psychic mediums
o maaring tawagin itong psychicong daluyan. Sa ating tansya, tinatayang mahigit sa 50% ng populasyon sa Pilipinas ay mayroong God's Enhanced Faculty or GEF ang tawag natin sa iba't ibang antas, mula sa mga tao, bata o matanda, lalaki o babae, na kinikilabutan lamang sa ilang di umunay presensya ng masasamang espiritu hanggang sa mga taong nakakakita na at nakakadama ng mga espiritu. Siguro ay mayroong 80% nito sa mga taong ito ang tinuturing na ito ay likas na biyayang dapat pagyamanin dahil mayroon itong taglay na kapangyarihang galing sa itaas. Kung kaya naman sila ay lumalapit sa mga iba't ibang psychic mediums at instructors na tumutulong di umano upang ma-improve ang abilities nila. Mayroon lamang 10% sa kanila ang humantong sa pagkatanto at pagkamulat na ito ay hindi necessarily directly naggaling sa Diyos, kundi na-acquire lamang nila kung saan-saan at dapat na isurrender at i-consecrate sa Diyos bilang bahagi ng kanilang pagkatao. Tignan po natin ang second item na ito ay ipinasa down the generations. Paano nangyari na maraming ganito sa Pilipinas? Alam niyo po, lumalabas kasi na napakaraming mga ninuno natin ang nagkaroon ng pakikilahok sa okultong gawain, batid man nila o hindi. Alam niyo po, lalo na sa probinsya at maski naman dito sa siyudad ngayon, madalas na takbuhan ng saklolong lunas sa karamdaman ng tao ang mga manggagamot o albularyo. Mabuti ng mabuti kung ang mga albularyo naman ay pawang herbalist lamang, tulad ng mga lehitimong doktor na nagpadalubhasa sa paggamit ng herbs. Pero mas malamang sa hindi, ang Pilipinong albularyo ay espiritista rin at kadalasan pa ay may angking psychic mediumship abilities. Naku po, dyan tayo madadali. Paano kasi natuklasan ko bilang eksorsista na kung ang mga ninuno mo ay manggagamot na espiritista, kahit ilang henerasyon na ang layo mo sa kanila, may epektong espiritual ito sa iyo. Hindi lang yan. Kung naging bukas ang mga ninuno mo sa pagtangkilik sa services ng albularyo at espiritista, tiyak, may balik sa iyo ngayon ito. Kahit ilang henerasyon pa ang agwat mo sa kanila, aware ka man o hindi, pambihira po ito. Pangatlo, tingnan natin ngayon ang psychic effects pagkatapos mo lang magkonsulta sa isang albularyo, sa isang someone who claims to be a psychic. Kapansin-pansin na ang mga taong may psychic dispositions ay ang mga madaling kinakapitan ng mga spiritong okulto na taglay ng mga psychic healers o albularyo na kanilang kinukonsulta. Maraming kwento na rin po ang aming narinig ng mga taong naging lalong matalas ang kanilang psychic sensitivity pagkatapos nilang magpatingin sa albularyo o espiritista. Ito ay sa kadahilan ng nabatid ng masasamang espiritu ang antas ng sensitivity ng pasyente na nagpatingin sa kanyang ahenteng manggagamot. Ngayon, hindi ko po sinasabi, tandaan natin, na ang lahat ng mga albularyo ay inaalagaan ng masasamang espiritu, Hindi yan ang aking sinasabi. Natural lang na itanggin nila yan. At hindi naman natin pinagbibintangan ang mga ito. Ang sinasabi ko lang ay ito, malamang sa hindi, batid man nila o hindi, ang nagdudulot ng kapangyarihang manggamot ay hindi naman ang Espiritu Santo o ang Diyos. Para sa ating mga Katoliko kasi, ang gift of healing ay isang extraordinary grace. Ipinagkakaloob ito ng Diyos sa mga taong may kabanalan. Maaari bang masabing may kabanalan ng isang tao kung wala naman siyang sacramental life at virtuous life? Bakit mahalaga ang mga ito? Dahil sa pamamagitan lamang ng sacraments ng simbahan, makukuha ang ordinary grace na nagpapabanal sa atin. Ang tawag natin dyan ay sanctifying grace. Mahirap naman talagang husgahan ang kabanalan ng manggagamot. Ngunit, hindi naman mahirap kilalanin ang manggagamot. Madaling magtanong-tanong kung saan ba siya nagsisimba. Ano ang kinabibilangan niyang relihiyon?
kung anong parokya siya kabilang, kung paano siya nagsimulang manggamot, at kung saan galing ang kanyang kapangyarihan. Madalas naman ay may mga taong nakaalam ng mga sagot sa iyong mga tanong, lalo na ang kanyang mga kababayan. Kung sakasakaling matunghayan mo na si albularyo ay galing sa lipi at lahi ng mga manggagamot, umalis ka na. Kung siya ay may mga kamag-anak na nanggagamot din, umalis ka na. Kung siya ay may edad na at naghahanap ng mapapasahan ng kanyang kapangyarihan, umalis ka na dyan sa kanyang harapan. Kung siya ay may mga salitang sinasabi habang nanggagamot sa lengguwaheng di mo naunawaan, umalis ka na. Kung bago siya manggamot ay nawawalan siya ng ulirat, kahit saglit, na parang nawawala sa sarili o may pumapasok na espiritu sa kanya, umalis ka na. Kung mayroon siyang sinusulat sa papel na mga salita at ito'y binibilot o hindi kaya itinatapal sa balat ng pasyente, kung minsan nga isinusulat ito sa salompas, pagkatapos ay yun ang itinatapal sa sakit, umalis ka na. Kung siya ay may ritual na pabulong, pagpapausok, pagtatawas o pagpapadugo, at iba pang mga ritual na gawi lamang ng mga espiritista, umalis ka na. Kung sa iyong observations ay makikita mong nabubuwal at nahihimatay ang kanyang mga pasyente kahit saglit, pagkatapos niyang hipuin o hindi kaya patungan ng kamay, umalis ka na. Kung si albularyo ay nagsasalita ng mga ingay na walang kabuluhan, hindi kaya nag-speaking in tongues, ala charismatic mode, umalis ka na. Kung siya sa simula pa lang ng consultation ay sinusukat ang pagkakapantay-pantay ng mga hiniliit na daliri ng pasyente, umalis ka na. Kung siya ay napansin mong gumagamit ng mga baraha o tarot cards para malaman ang sakit o ang kalalagayan ng pasyente, umalis ka na. Kung ang nabanggit niyang readings sa mga pasyente ay tulad ng sumusunod, uy, may nakabati sa iyo, may nagagalit sa iyong kapre, may nagkagusto sa iyong tikbalang, may duwending nais kang dalhin sa kanyang kaharian at gawin kang prinsesa. At alam nyo, iba pang pambihirang readings, umalis ka na. Kung ang bilin ni albularyo sa pasyente ay gawin ang ilang ritual para gumaling, tulad ng magpausok, mag-alay ng atang sa altar, etc., umalis ka na. Kung si albularyo ay may kaalamang tungkol sa nangyari o sa mga mangyayari sa pasyente, mga impormasyong hindi naman galing sa pasyente, pero nababatid niya, umalis ka na. Pagkatapos ng encounter with a psychic healer, lalo pong na-enhance ang psychic abilities ng pasyente. Halimbawa, isang pasyente ang nagpunta sa amin dahil nagsimula siyang makakita ng mga anino sa kanyang silid pagkatapos niyang dumalo sa burol ng isang kamag-anak. Siya pala kasi ay hinihil ng sarili niyang ina na psychic healer for some ailments na he has been complaining about. Namana na niya ang psychic disposition from his mother. Pero dahil sa healing na ito, lalo na na-enhance ang kanyang sensitivity. Nakakakita na siya ng evil presences sa paligid niya. Hindi sana problema yon, di ba? Ilan nga ang magsasabing, di mabuti naman para alam na niya kung saan may evil spirits, di ba? Talaga. Ang presences kasi na nakikita ng may third eye na na-acquire through occult practices ay puro negative at demonic presences lamang. These are meant to provoke fear, to harass and manipulate the feelings and thoughts of the seer. Maaring sabihin ng seer, no, hindi naman ako talaga takot eh. Hindi naman ako natatakot. Siyempre, pag ang seer is not in the state of grace, demons will prove themselves harmless and even friendly. Kasi wala ka sa estado ng grasya eh. But they will start oppressing and obsessing the new seer when these people turn to God through the sacrament of confession. After turning to God, usually, itong mga preternatural spirits will start making their presence felt through various manifestations. Halimbawa,
incurable and undetectable illnesses, extraordinary phenomena of accidents and tragedies, nightmares, unexplained depressive moods, mga mood swings, personality disorders, thoughts of suicides, and alam ninyo, even diabolic possession. Yan ang pahayag ni Father Nonet Legaspi, mga kapatid, sa Discernment of Mystical Phenomenon, Philippine Association of Catholic Exorcists, no? Dahil sa iba't ibang mga Office of Exorcism, talagang maraming nararanasan, lalo na yung mga albularyo na sumusuko na sa simbahan sa pagpanggamot. Ngayon, balikan natin. Itong batang healer, dahil inanap ko, ito pala. Sandali. Meron kang isang pari na ang mga ninuno ay albularyo. So, ito sandali pari ito. Pero okay na ito. Dinaan na sa Office of Exorcism ni Father Darwin, ninuno albularyo. Imagine, umabot sa punto na gusto na siyang lalabas sa kanyang pagkapari. Pero, nang na-diagnose, abay, yun ang tinatawag na walking. Walking talaga. Ito. Pare ito, So, ipalayo muna natin dahil marinig yung pangalan ng pare. Directly to the cross of Jesus and never return it. By the spirits of oppression, spirit of obsession. Tell me your number. How many are you? Why you harass? Ayan. Pare yan nagmimisa yan araw-araw. Pero, may mga ninuno siyang albularyo. Nagmanifest lang. Diba? So, diyan talaga makita natin na may epekto talaga. At ito ang di nakita ng karamihan dahil yung spiritual warfare, exorcism, di naman yung tinuturo sa seminaryo. No? Maliban lang kung may tinuturo ang obispo na pare na maging exorcist, ito rin pa yan. No? Hindi sapat na faculty ng obispo na tanggap, dapat ito rin pa yan. At merong annual gathering ng Pache sa UST. Okay, together with lay collaborator. Now, balikan natin. Maraming nagalit na mga tao dahil galing pa sa ibang lugar, pumunta diyan sa Mahayag para magpagamot sa batang healer. At pinatigil na ng local government unit at LGU. No? Pinatawag talaga siya kasama ang barangay kapitan dahil yung mga basura kasi kahit saan lang itapon ng mga nakapilang pasyente niya. At mga 5 barangay, umabot na sa 5 barangay. Eto, sa Cebuano ito, pero ating isasalin kung di makaunawa yung mga nagsubaybay. Anong saan mo nadawat, sir, ang balita? Si Brad Kinit ang nag-interview sa kanya kung kailan natanggap yung balita na patitigilin na siya sa panggamot. Kahapon, nagpatawag sila o sabi niya, kahapon, pinatawag umano sila. Kanang meeting sa sa kining sangguniang lungsod sa sangguniang panlungsod sa Mahayag. Mahayag nga apil tanan mga councilor, mayor, kapitan diri sa amuang barangay o mga doctors o LGU. So, ang ilahang
Okay, tuloy-tuloy na lang natin. Di ko na lang isalin ng Tagalog, ha? Okay sa inyo? Tuloy-tuloy natin. Pero mag-comment kayo kung gusto niyong isalin ng Tagalog. Kuan igo ra pod sa ako manggod wala manggukoy kuan dol wala manggukoy kanang illegal. May bahagi dito si Father Darwin. Tinatalakay niya. Okay, ituloy natin. Manggod ko. O nya isa pod kini nga akong pagpanambal ang paghealing lang. So walay herbal nga mga gipanghatag nako about sa medicine, about sa mga dextrose, mga ingonana dol. So subo pamalandungon nga daghan ang nanghilak. So, totally wala na ako na sila gipanhi dire. Lagyo gikag Davao, Manila, bisan asa nga mga part sa Pilipinas na sila dire. So namasin sa ilang kayuhan. Pero gikan na sila sa doktor nga namasin. Laki ning mga dili kalakaw, namasin lang sila. Kay ako igo lamang gyud ko sa paghealing og tao. So ana lang gyud ako So may nakita nimo rason sa Department of Health, sa local government unit? Sa akong nakita dol, sa ako lang sarili wala man ko'y naigong tao. Nga ako lang nakatabang ko sa akong isig ka tao. Wala po na ako sila gipugos nga panganhi mo dire wala. Sila'y kusa nga nanganhi dire sa kuha. Okay, so ang nangyari ngayon is pinapatigil siya ng DOH, hindi natin alam kung anong dahilan. Pero marami din ng mga nanggireklamo at tila yata nagwewelga. Kay ang atong gobyerno sa tinuod lang yung pagkaistorya. Unsay kaistorya ninyo sa atong gobyerno? May polos. Dili ako Dili ako ang nag-istorya. Dili ang nagsulti. Ang pamalaod sa Pilipinas para ra sa kwartaan. Ining na diri kadaghanan ani majority dili taga diri. Kami gikan pa ni Cagayan de Oro. Gabi. Ronel Mohoniag Jr. Gikan sa Cagayan de Oro. Niabot mi diri atong kadlawon sa Lunes. Pamasin nga unta matagaan og kaayuhan. Karon magabot na mo diri kasubo ang among nabtan. Kay lagi daw sa to say nga ang DOH og ang iparanggal ang istorya dili mag-DOH atong kontra. Daggo man negosante. Kay pinakauna dili nila gusto nga diri ang tamo paingon kay di sila kagwarta man. Correct. Karon pag ningon sila na PhilHealth. Okay, public hospital na PhilHealth. So tinsay nagpahimulo sa atong PhilHealth nga kita ang taxpayer ang hospital. Dili ka po napasabot nga libre. Kaya kibayaran to natong tax nga nasa PhilHealth sila may nagpahimulos. Bisan pa karog libre ng hospital, lisod pa kay lihukonon, gadaghang kay requirements dire si Idol, nagdambal maskin piso wala gipangayo man. Nanganimi dire, mabuhay. Nanganimi dire nga walay pagduwa-duha. Kaya nagsalig mi sa Ginoo, nga si Idol yang gigamit haron matambalan ang nanginhanglan. So yang lang namo sa lokal LGUs o tanan opisyalis sa Zamboanga del Sur nga unta imbes nga ilang kontrahon ilang iplastar suportahan paitag mamaagi haron ang tanan matambalan. Layo pa kay mi pero kung ingon mo karon nga magrally mi dire para lang sa kayon sa pasyente larga walay problema. Pero kung ingunani ra man ay galing gibali pa kung wilgahon na lang ni mura man gyapon sama sa akong ginahan dako na kay gasto sa ospital inject insulin pulo ka tambal ang maintenance sapit nakataga kang kidney walay kayuhan Balik. so dere pangitaon na mo ang kayuhan pero kung kakubot ilang pangitaon andam bud mi mulaban morto daga salamat. Okay, salamat sir. Ayan, galit na galit po yung mga tao kasi pinapatigil po yung albularyo na si Noven Villaluz. So ngayon, pakinggan naman natin ngayon kung ano masasabi ni Father Darwin patungkol sa bagay na ito. Hello mga kapatid, may interview tayo ngayon sa Pagadian tungkol sa Batang Healer, no? Anong masasabi natin? At maghihintay lang tayo mga igsuon sa tawag sa atong kauban kasama si Brother Kenneth Bustamante.
Hindi ko alam ano yung radio station niya. No? Hintay lang tayo sa tawag niya. Alas 8:05 na mga katropa sa pagpaliguban sa programang Bullseye. Sa gyapon, inyong ubos galaga si katropa ang Kenneth Bustamante. Alam na importante kayo iskutanan karong buntaga. Ilabi nagyod nga usa sa mga trending diri sa atong syudad o probinsya. Ang usa ka na ilang batang healer mga katropa diya sa may mahayag sa Buanga del Sur din kagahapon. Giadtuan gyud sa atong tropa. Unya grabe kadaghan sa mga tao. Minsan miingon ang Department of Health ng undangon ang iyang pagpanambal ito napita sa may tumapik mahayag kay wala na may gani kadto lamang tay distancing pa. Saya ani daw anay distancing dito napita. Anya magtakod-takod ang mga sakit niya dito sa bakulang basi mudaghan noon ang mga sakit. Sa mo toy nahitabo no nga lakang sa gobyerno pero karon bisan sa katapusan nga adlaw sa iyang pagpanambal ang iyang mga supporter di mo sugot nga undangon ang iyang pagpanambal kay daghang sa dang naulian pero sa atong simbahan sad nakapait kay duna pay pari sa dito nga biadto nagpatambal sa dito hopeless sa siguro kayo niya amot kay sa kada ato kaduna may opisyal nga pamahayag atong simbahan so karong buntaga atong klarohon ni ang mahitungod ining mga iskutanan ay labi na gyud sa mga yanong katoliko na minaw karos bukid ay hilig may gyud ta kaniadto mga tropa ay labi na gyud sa kaniadto grabe ato ang impluwensya sa mga nisakop na ito mga Kastila kaniadto sa atong sulayan si Father Darwin karon nga atong mahinabi mga katropa even though nga busy kay ni pero at least atagan tag tsansa atong hinabion karon sa linya si Father Darwin gid kanong ato ang kailasad niya nangulo sa Office of Healing and Exorcism Ministry dito na pita sa may Diocese of Tagbilaran. Father, may buntag live na karon sa programang Bullseye Father si katropang Kenneth ni. Mayong buntag, katrupang Kiret sa Bullseye na sa XFM, pagadian? Yes, Father. So, mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw, tibok Kabisayaan o Binaw na tibok kalibutan na. No? Mayong buntag, bro. Thank you sa panahon, Father. Taliwala si mong kabisi karong panahon na sa ito na mga schedule diya sa inyong diocese na tagan yung tagdyan sa Father. Ilabi rin kagdagan po na nagpangutanan na itong sabay tingog sa simbahan regarding nining ano ba kung sabay peligro Father if ever ang mga tao na madto yun muduol yun sa tambalan Father kung sabay tanaw sa simbahan na ani sa kuan Brad Kenneth arita mismo dili ko sa akong opinion no kay arita sa teaching sa simbahan na ani ano sa CCC 21:17 kay ang mga tao karon ganag magic instant healing, no? Magical ang disposition. Nya maami sa taani. Kay arita sa teaching sa simbahan, ang tinuod Bro Kenneth, healing, casting out the unclean spirits, naanis ta ng pari. Kung na-amaze ta aning mga albularyo nga way nag-order nila, how much more kung mahatag lang Diyos mga pari ang sacrament of healing, confession, anointing of the sick, and then the Eucharist, and the proper catechism of the truth. Duha ra maguda ni Kristo, Brad Kenneth. Duha ra da. Ang da ni Kristo, kung kumasayop, Mateo 1:17 ba na? Kadingon siya nga si Moses, nakalimot ko sa text or John 1:17, si Kristo, si Moses nagdala kaninyo sa balaod, pero si Kristo nagdala kaninyo sa grasya o kamatuuran. Pinagi ni Kristo, grasya, ngayon diri, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. So kung ilaning masabtan, Bro Kenneth, kinalan makatikais na tugtarong ang mga tao. Kay ang tinuod, kung nasayod lang sila sa kamatuuran, kung muduol tag-albularyo, dili man ang Espiritu Santo. Ang nagpaluyo ni ini, kung dili Espiritu Tunto. O gani, makakuanta Brad Kenneth, maka-attesta na as exorcist. Nagkagamay, gamay ramang good ang active sa exorcism. At kagahapon, doon na tayo gi-exercise, unya siya pod
grabe na, nagikatikais na to. Kay Grace and Truth man ni ang atong ihatag sa mga tao. Di siya magical thinking, Brother Kenneth. Kinahanglan pa siya ikatikais, mata natay center diri. Unya, kanang maka-amaze sa mga tao. Kung madawat na nato ang grasya o kamatuoran, manang ingon si Kristo nga tong Nathaniel, Brother Kenneth, if you follow me, you can see greater things than this. Unya, kay magical ging thinking, kay doon naman po'y gahuma to kontra. Nga ako nakita, atong pinangga kay nagsuon, kining lack of knowledge yun, mo adto man siya glangog. Ako nakita sa testimonya niya na mo appear man diri sa Facebook kay di viral man jud ni atong pinangga nga igsuon kinahanglan jud makatikais ang tanang tambalan pod kay nagtuo sila in a disguise. They're helping the people in disguise because Satan is master of deception, Brother Kenneth. Ang demonyo master of deception. Di usa ka albularyo, Brother Kenneth, ni duol na to jud ingon siya nga sa ba din nako, Father? Inihikap na ko, mga ayaw man ang mga tao. Ibalibaran na magdoktor, di ba? Suko siya sa kuha. Edad ani niya, Brother Kenneth, babae. Katikista, Brother Kenneth. Okay. Unya, kadadlaw magrosaryo. Unya, magampo siya sa mga patay. Very pious. Unya, ingnan ko niya na ay kasuko sa iyang kasing-kasing. Ingnan ko niya ganong hilabtanon man ka nga pari? Oy! So, tanang pari, ikaw radyo hilabtanon kaayo. Ikaw pasensya na kanay kay kung saon man ang giingon sa CCC, ako siyang gipasabot ini. Pero di jud siya kadawat kay mo lagi. Gihimo kong instrumento sa Ginoo sa pagpanambal, nya kinsa na may mutambal. Nya kun pahunumon ko. Basahon na to ang CCC 21:17, Brother Kenneth. Ningon din ni, all practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers. Occult powers, it is not ordinary power. Maamis yun ang mga tao. So as to place them at one's service and have a supernatural power over others. So maamis ka, naghikap, tindog mo na yun. And even this way for the sake of restoring their health. Klaro kayo, bro, Kenneth, ha? Even if this were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone, or when they have recourse to the intervention of demons. Rumingon po sila, brother, wa man gud mo sangpit sa demonyo. So, bitaw. Dili man demonyo among gisampit. Padayon lang ta, Brother Kenneth. Wearing charms is also reprehensible. Daghan kay sa charms, anting-anting, yang gipang suot, di ba? Wearing charms is also reprehensible. Kini atong pagsulti, Brother Kenneth, wata masuko niya. Wapot kay gikapungtan. Abi ni mo, Brother Kenneth, daghanan na suko nako. Pero duha lang akong i-highlight nga experience, Brother Kenneth. Kining wearing charms. Daghan kay sa mga charms, mga anting-anting man na, Brother Kenneth. No? Klaro kayo, siyang lawas. Padayon na nato, kay mingom sila, wa man ko magsampit ni Lucifer, o ko magsampit ni Asmodeus, no? So, wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. Magical practices, Brother Kenneth, nga instant ba? The church, for her part, warns the faithful against it. Recourse, ito, highlight na to, Brother Kenneth. Recourse the so-called traditional cures. Ano sa mga traditional cures? Faith healers. Does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Ato na explain, Brother Kenneth. Okay, ang yawa, master of deception. Ato balik ta atong babae nga niduol na ko nga albularyo, unya na siya devotion ni San Vicente Ferrer. Iduol ko niya, ingon siya na akong Father,
unsaon man ako, nga mga tao may muduol nako. Naghikap na ko, Father, mga ayo man sila silang balatian. Gibalibaran na sila sa doktor. Di ba? So, very, kayo, Brother Kenneth, kining attractive kayo ba? Seductive kayo. So, gamiton dyan ako akong kahom, akong power. Ano, iyon man ka nga dili ni gikan sa Ginoo ni akong gahom. Iko nga, Katoliko man tanay, atong ipromote ang pagkapari ni Kristo, nga naas tanang kaparian. Kaya mga pari, in persona Kriste, o kanang gahom sa pari karon, tanang gahom sa mga apostoles na aspari, kanang gahom nga na aspari karon ay, wala ito i-promote kanang kumpisal, hilog sa masakiton, kisakramento of healing man na. O ni Katoliko man ta. Nya karon wa naman tay appreciation ana bisang mga pari, Brother Kenneth, wa na appreciation ana. May problema. It is the hands of Christ. Kung nakaayo gani ng kamot nato lang, samot ng sacrament, it is the hands of Christ, literally. Na karon, suko siya nako, Brother Kenneth, siya na, Brother, na offend ko sa imong gisulti. Sa man naman ni sa CCC 21:17, siya wa ko magsampit og demonyo, Father. Wa ko magsampit si San Vicente Ferrer man, si Mama Mary na ako gisampit. Anong miingon man ka nga iya ko sa demonyo? So, ingo nga nayo ako mag-ingon nga iya ka sa demonyo. Kanang imong pagrosaryo na iya na sa Dios. Kanang imong pagkakatikista na iya na sa Dios. Kanang imong pagkakatoliko iya na sa Dios. Kanang imong pag-ampo sa mga kalag sa purgatorio iya na sa Dios. Kanang imong devotion ni San Vicente. Kiraan mo kayo San Vicente Ferrer, Bro Kenneth. Kita ko. Kiraan kayo. Kanang imong pag-devotion ni San Vicente Ferrer na iya na sa Dios. Pero mangutana ko nino muna kanus aka nagsugod pagpanambal. Dito na, Brad Kenneth, tingnan siya sa dihang si Lula hapit na mamatay. Iyang gipasa na ako, Brad Kenneth. Mauna iya siya, wa, nay. Sa but-but ni mo, di ko mutuon ni mo. Ayun ko nga, nay, kining ako pugang respetuan nay kay imo man ang katungod, imo man ang freedom. Pero nagpa-bless man kag oil nay. Kining huli ang exercise oil, Brother Kenneth, na nag-bless na pare. Tanang pare, Brother Kenneth, maka-bless aniya as long as they will use the ritual of the church. Mabitaw ng diri sa atong office, Brother Kenneth, mga puno ang mga tao. Daghang kay gahapon, more than 100. Sa usang semana, Brother Kenneth, mingon siguro kag 600 to 1,000 ang bisita sa office. Pero, primarily, ang objective na to, Brother Kenneth, truth and grace yun. Manang mong lingkod ko sa kumpisalan, Brother Kenneth. Healing without sacrament is shallow or superficial. Mabuto na si Kristo, mingon, Brother Kenneth, anak, dadaay mong higdaanan o gipasaylo na ang imong sala. Connected siya sa sacrament, Brother Kenneth. So, may padayon ta itong albularyo, Brother Kenneth. For how many years, bata pa kuha ni Pater, imo kong pahunungon. Yan ko nga, may gisulti sa simbahan. Yawa po ko magsampit og demonyo, Pater. Di ko convince ni mo. Sige, padayon lang na eh. Padayon lang na eh. Yung nagpa-bless man siya ni Brother Kenneth, olive oil. Kung imna na na, inig uli sa inyo ha. Indot ko kayo ning batang healer, Brother Kenneth, nga ma-process na to. Kung parokyano, kinsa paris-paris ini, pareha sa office kaya tumatabangan para ma-save siya na to. Kay, honestly, Brother Kenneth, ang maong faith healer nga ni duol na ko parting sukuha, Brother Kenneth, di na may surang dagway. Pag uli na ilaha, Brother Kenneth, mo ni naitabo, iyang giinom ang holy and exercise oil. Unsay naitabo, Brother Kenneth, ang mga demonyo nga nasyang lawas, nga naghatag niyang power to heal, nga ma-amaze ang mga tao, maglinya ang mga tao, Brother Kenneth. Sa iya ha. Huwag niya naman sila ni grupo mo ni Brother Kenneth sa mga albularyo. Ano sila siya association? Manilingaw, Brother Kenneth. So, tabo, Brother Kenneth, pag inom niya holy and exercise oil, ma-interview ganyan na to, pwede na to interviewon sa sunod. No? Pag inom niya holy and exercise oil, Brother Kenneth, nawa siya, Brother Kenneth. Nawa, dyan siya. Unya mga demonyo, Brother Kenneth, kay amiga lagi mi sa Facebook. Ni chat na ko, Brother Kenneth, ang mga demonyo nga naghatag ni gahom sa pag-ayo.
Ningon ang mga demonyo nako, yati kang Darwina ka. Ayaw nagbalik diri sa mong parukyang Darwina ka. Ikaw Darwin. Ikaw Darwin? Ginan ko, ikaw Darwin? Pungot kay minimo? Kay bao ba ka? Amo na ang iyang kaliwatan? Apil siya? Kay mo balik pag ka din chat ni mismo Brother Kenneth. Pero matrace pa ba na ako? Kaya taon naman ni mga 6 years ago pa man ni Brother Kenneth. Ako nung i-retrieve ang iyang chat. Dugay na kayo ni Brother Kenneth. I-chatan ko sa demonyo. Antod karon mo-chat man ako mga demonyo, Brother Kenneth, sa mga poses. Andam na ba ka mo misa sa iyang kalag Darwin? Ana. Kanisa, sa mo ito iyang kuan sa... Nakalimot ko sa iyang... sunod, umatrace pa na ako kay 6 years ago. Gingnan ko sa mga demonyo, kung balik ka sa parokya Darwin, patyo na mo siya. Kumubalik ka. Mas maayo pang di ka mabalik sa parokya kay di na mo siya patyon. Kay gitorture minimo. So ganun sa sila torture, Brother Kenneth, kining holy and exercise oil, pag inom lang niya. Ya tungod ato, Brother Kenneth, nakita niya iyang mismong messenger, nga dili na siya. Ini naman siya, matorture me, imo ming gitorture, hindi plural. Dili singular, no? Kumubalik ka diri sa among parokya, ana. Amo siyang patyon. So nga nung amo man eh. Dili ako nag-chat ni mo na father. Ana siya. So di na itabo ate. Ingon siya na ko nga. Ikon magkagaimnon akong holy and exercise oil, didto ko na wala father. Sa mo anak ko sa imong office father. Yanto siya. So, atong i-videohan natin, video mismo, Brother Kenneth, pero bawal man ipakita, Brother Kenneth. No? So, pag himo na itong diagnostic prayer, Brother Kenneth, dito, open demons man, Brother Kenneth. Open demons meaning tabian nga demonyo. Bisagwa ni mo pangutan, sige, tabi. Ningon ang mga demonyo, nga pasok man siya sa holy and exercise water, Brother Kenneth. Darwin, pasagdi na may... Amo na ang tanan nilang kaliwatan, daghan kay mising lawas, Darwin. Uling grabe ang power, Brother Kenneth. Kung nahibaw gud ang bagang duot sa mga tao ini, di na sila mo duol. Hindi sila mo duol. Anya, ang natabo, Brother Kenneth, dito gisurrender niya, Brother Kenneth, ang iyang power. Dito siya nakasabot. Wa siya kasabot sa dihang gibasahan nako siya sa Catechism of the Catholic Church 2117. Kaya wa malagi sila magsampit og demonyo. Pero ang demonyo lagi, magpaasip ang pong anghel. Magpaasip ang pong santos, brother. Master of deception gud siya. Kung iyang igamito niya nga, Brother Kenneth, oy, yun sa may muduol. Yun sa may musampit. So, mag-disguise siya as San Vicente Ferrer. Mag-disguise siya as Lord Jesus Christ. Mahistorya niya, mustorya mo hunghong niya, mo niyang sakit. May bawa ni mong sakit. So, mo na nga supernatural power. Pero ang equivalent ani Brother Kuan, di yun siya seemingly supernatural, but it is a preternatural. Only God has a supernatural power. Pero mo nang ma-amaze ang mga tao, magpano ng mga tao. Pero kung masayod sila nining kamaturan na, sige, ingon sa atong simbahan, recourse the so-called traditional cures, faith healer man does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Kung sa gisulti simbahan, these practices are even more to be condemned when accompanied by intention of harming someone or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms. Unsa man ang intervention of demons? Wearing charms. Kaya sa mga anting-anting niya, interviewon siya, muna-muna na ba na magsud sa lango ba? Inig-ato na mo. Kaya magkama, may anang lana. Kana siya. Kana, lami dyan na matabangan na to ng batang healer, kining atong gisulti, the same ni nanay, o itong akong gi-share ni mo, sa ka nanay, nasuko na to. Karon ni surrender siya, Brother Kenneth, ug siya nakasabot. Sus, Ginoo ko, ningon siya nga, Ginoo ko, kaingon ko gigamit ko sa Ginoo, Father. No? Salamat na lang kay ni aning ministry sa simbahan. Kung wa pa ning ministry sa simbahan, Father, kay mausaban siya, Bro Kenneth,
Mawa siya siyang kaugalingon. Unya, ang nitabo, Brother Kenneth, lingaw kayo, kaya naman sila association sa mga albularyo. Iyan ang gishare, iyang kasinatian. Ingon siya nga, nito kong Father Darwin. Unya, kining atong gahom di man dinigikas Ginoo. Ato ning isurrender na nga suko na akong grupos mga albularyo. Nangadto na ko, Brother Kenneth. No? Niingon to na kung usan niya ka albularyo, Father Darwin, si Mama Mary, rabaning ako, 20,000 Hail Mary, rabaning ako kada buwan. Nabiya. Unya, Father, kining divine mercy maning ako. Siya nga. Niya maghimo lagi kag charm. Nang habak, Brother Kenneth ba? So maghimo ko, Father, mga ayaw ba sila? Yan naman din eh. These practices, even if they were for the sake of restoring their health, are gravely contrary to the virtue of religion. Klaro kayo, Brother Kenneth, ha? These practices are even more to be condemned. Nyasad to say, Brother Kenneth, daghan pa kay Katoliko, even priest, even bishop, mo promote og albularyo. Correct. Kinawa, magulin na itong ministry of deliverance and healing and exorcism sa atong diocese, atong ipahunong. Pero gisuportaan na to ni mga albularyo. Na mga diocese kingon anak, Brother Kenneth. Now, intervention of demons. Kanus aman sila na himong intervention of demons, Brother Kenneth? Diyang gipasa nila before mamatay ilang lula. Kunya, maghimo sila wearing charms. Natama? Muna intervention of demons, Brother Kenneth. Instead, ang atong mga sacramentals na gibless sa pare, sila na nag-bless using their occult prayer. So, unya, ang itabo, Brother Kenneth, wearing charms, spiritism, pagkonsulta sa mga espiritu, divination, mediums, kanang sudlan ng mga espiritu, Brother Kenneth, makaayo ba ya? Kaya doon na may power ang yawa, no? The church for her part, ang simbahan na, dili ako, Brother Kenneth, ha? The church in her part warns the faithful against it. So, ang itabo, Brother Kenneth, kining ikaduha niyang albularyo nga iyang amiga, niadto sa tuwa, conscious kay Brother Kenneth. Father, daghan kay kung naayo, Father, ayaw, inton ko pahununga. So, ano ni Ari pa man ka? Nahuginan. Hindi man na ikaw mo renounce. Sa ni Ari lang ko, Father, kay magpa-pray ko ni mo. Tanawo na to kung iya ba yun is demonyo ning akong gahom. Kay, san, di ba mercy ba yan ning ako, Father? 2,000 Hail Marys kada buwan. Iya din as demonyo. So, di na iyas demonyo. Ang devotion na to, sa Malaber, hindi na iyas demonyo. Kanang devotion na to sa Divine Mercy, di na iyas demonyo, oy. Kung manambal ka, kung sa may gamito ni mo, maggama kong habak. Manin ni siya, Brother Kenneth, pasabtan na to. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone. O man may mag-harm, Father, di ba? Or when they have recourse, ari din sila when they have recourse to the intervention of demons, ano sa amanta nga mo ask of the intervention sa demon, wearing charms, mga amulets, is also reprehensible. Muna sign nga ni duol tas demonyo, spiritism, kaya doon ay spirit guide nila. Na ma-amaze ka, inighikap niya, muna mong sakit, doon na kay sakit sa kidney, doon na kay sakit cancer. Sure, ba man ka? Kamo ni finding sa doktor. Kaya doon na lagi sila espiritu nga kauban. Anitabo, Brother Kenneth, nining mga religious kayo, nga faithful kayo, di ba? Makita na to, demon is a master of deception. So, anitabo, Brother Kenneth, niduol siya, nagpa-pray man siya. Ako lang pong i-prayeran. Pero nahagba, Brother Kenneth. Pero tindaghan ng demonyo, nasuko na po na kong demonyo, Darwin. Ilabtanon, jukas tanang pare. Basag di lang, good me, Darwin. Basag di lang, good me. Ang mga yawa may nisulti, Brother Kenneth. Yan karon, Brother Kenneth, tungod ini, Brother Kenneth, we need to save also sa batang healer. Ato dyan siyang tabangan sa church. Kaya nindot yun, pati naghan ng, kung ano mga anting-anting charm to, Brother Kenneth. Kaya kita as a church, dili ta mo condemn, ato silang ikatikais. Muna, truth and grace, Brother Kenneth. Kay, ma-attach mo ko kasi mong power, Brother Kenneth. Anong pahunungon mo ko? Kaya tabang man ako. So, in this, guys, tabang. Pero kanang maong gahom, Brother Kenneth, nga magpahimusta na ng gahuma,
Dili na libre, duna na bayad, Brother Kenneth. Bayad ana imong kalag, bayad ana until fourth generation, Brother Kenneth. So, mo ni naitabo, Brother Kenneth, ang lulo sa mga lulo ani mga bularyong ni duol lang to. Grabe nga, daghang kay matabangan, Brother Kenneth, daghang kay mga ayo. Pero ang sad to si kay dili man ang Ginoo may ni ayo. Wala kun atong basahon ang Biblia, Brother Kenneth, naghisgot bang Ginoo ani atong basahon ang Mateo 7 21. Ito ni basahon, no? Munang ma-amaze ka sa gisultis Ginoo. Ningon ang Ginoo, dili tanan ang nag-ingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gigarian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa akong kabubuton, sa akong amahan nga naa sa langit. Arita sa Mateo, sumpay na to. Mateo, nagbasa ko sa Mateo 7:21. Yato iritso sa 22 katos 23. Ningon pud ang mga faith healer, brother, daghan ang moingon kanako ni adtong adlaw Ginoo wala ba kami na nagpanagna sa imong ngalan, naghinilig yawa pinagi sa imong ngalan, nag-ayog masakiton pinagi sa imong ngalan, naghimog dagkong mga milagros sa imong ngalan. Ningon sa apan ako moingon kanila, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamo gikan kanako. Kamo nga mga mamumuhat og dautan. Dautan ba dining maghingilin tagyawa, Brother Kenneth? Dautan ba dining mag-ayo tag masakiton, di ba? Ilang tutuan ang ilang kamot, Brother Kenneth. Itusok. Dautan ba din na? Pero mo magisultis Ginoo, mamumuhat og dautan. Ngano man, wa na to gi-promote ang iyang paagi. Dapat unta mangumpisal sila. Unsa may gisulti sa mga apostoles, Brother Kenneth, sa Santiago 5:16-17. Itong basahon na sa Santiago 5:16-17. Sa maling nga teksto ha. Sa Brother Kenneth ato sang itanawa. Katong paghilog sa masakiton, Father. Yan ni Santiago. Santiago 5:6 or 5:14. 14. Okay. Is anyone among you sick? Let him call the priest of the church. Klaro kayo and let them pray over them, anointing him with oil. Money ang anointing of the sick, brother. And the prayer of the faith will save the sick. And the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. So, ang anointing of the sick, Brother Kenneth, duha ang iyang grasya, grace of healing and grace of forgiveness of sins. Grace of purification. Grace of healing and grace of purification. Ang pagpasaylo sa James chapter 5, verse 14-15. So, kini, Brother Kenneth, kung nasabtan lang jud mga pari, ba? No? Ang sacrament jud ilang ihatag. Mabitaw nang anak ko sa mga lugar, Brother Kenneth, magpahiling sila. Dili, ito mo sa sacrament. Ang sacrament mo na kamot ni Kristo. Ang kamot ni Father Darwin, limited. Kung maghinulsol mo sa inyong mga unya, magpa-anointing mo sa inyong mga sakit, dito sa pari ninyo, all priests are healers, Brother Kenneth. Atong mensahin lang sa Batang Healer, mas nindot jud nga magpa-process siya sa office, para ma-save siya. Ninding kinibitang gahom sa demonyo, Brother Kenneth. Ma-deceive sa ta. Kinanglan dita ma-deceive. Kinanglan ato i-promote ang sacrament of healing. Eucharist, Brother Kenneth. Manimba jud sila. Si Kristo na mga ng Eucharist. Nahibaw lang sila. Wala pa dyan bayad. At para sa mga nagsubaybay at pumipila, lalo na sa Batang Healer, ito tanungin ninyo. Kailan kaya ang last confession niya? Nagsisimba ba itong Batang Healer na ito? Ang dami na mga anting-anting. At yun, napakinggan nyo na iba't ibang mga exorcist sa simbahan. Yun ang opisyal na aral ng simbahan. Ipasa nyo, forward nyo sa mga kasamang Katoliko dahil marami pa ang kahit nagsisimba,
nagpapaalbularyo. Isaiah chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli. Ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong.